Magandang hapon po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang reaksyon dahil nabasa natin yung inilabas ni Senator Bato, ah, ang kanyang pagrereklamo na parang isang batang umiiyak. Bakit daw ang mga dilawan ay bakit daw kumakampi ngayon sa mga Marcos? Yan ang ano niya, sinisigaw niya at parang batang ano nga, iyakin na umiiyak siya dahil diyan. Bakit daw sa ngayon nagkakasama ang mga grupo ng mga dilawan at ang Marcos? Yeah. Sabi niya, akala ko ba magkalaban kayo? Amo Senator Bato, ang mga dilawan, mga pinklawan, talagang pinapanatili nila ang kanilang tindig. Kaya nga lang, meron din may mga polisiya or policies ng Administrasyong Marcos na gusto rin nila at sinusuportahan nila. Kagaya ng West Philippine Sea, kagaya ng bloodless approach ng PNP, ng Administrasyong Marcos. The way na makipag-deal sa drug addiction. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, nagkakaisa ngayon ng taong bayan dahil gusto nilang panagutin kayo. Yan, ang totoo niyan. Gusto nilang mapanagot kayo sa inyong mga pinaggagawa. During the time of your idol, your tatay, Ninong Digong, yan, gusto nila kayong panagutin dahil marami kayong mga nagawa na hindi tama sa bayan. At kagaya ng EJK, ang Peking War on Drugs, na napakaraming mga Pilipino ang napaslang. Ito ay isang malaking bangungot sa Pilipinas. Yung mga maliliit lang at hindi nila binigyan ng pagkakataon na marihab, na magbago. Basta ang ginawa na lang, pinagpapatay nyo. At ikaw nga ikaw noon ng PNP chief. Yan ang malaking pinaglalaban ngayon, kaya nakikianib ang mga dilawan, mga pinklawan sa Marcos dahil gusto kayong mapanagot. Dahil sa inyong mga kalukuhang ginawa, dapat lang na managot kayo. Nagkasama-sama din kayo noon. Nagkasama-sama kayo ng mga, of course, Marcos nung pinagkaisahan nyo si Leni Robredo. So, ganun din yun. At kayo masayang-masaya noon. Wala kayong angal sa Pangulong BBM noon. Pero ngayon na nawalan kayo ng pwesto, na kayo'y naitsapwera, para kayong mga bata, kagaya mo ni kagaya nyo si BP Sara na parang inagawan ng candy na umiiyak ngayon dahil nawalan siya ng candy, naitsapwera, wala na. Para lang po sa akin opinyon. Siguro kaya hinayaan nila si BBM, siguro sabi, gagawan din niya natin ng paraan para bumagsak. Pero ang nangyari, it's the other way around. Hindi naman bumagsak si BBM. Patuloy pa rin nandyan. So far, hindi man perpekto, marami mga pagkukulang, pero at least, naiba ang kanyang mga polisiya. Hindi na siya maka-China, hindi na nagpapakatuta sa China. At maganda rin yung approach niya, at least mas makatao sa mga, lalo na po sa approach ng Pangulo sa drugs. Hindi talaga maganda yun, hindi tama yung magpatay ka ng ilan libo, napakarami. Kalukuhan yan dahil sinasabi niyong hindi nyo sinusuportahan ng droga pero mga kaibigan nyo, mga malalaking drug lords, mga incheck, ang dami dyan sa Davao, ang dami pala.
Dami pala mga inchik dyan na konektado, lalo na yung si Michael Yang na yan. Kaya kalokohan yan. Hindi mo masasabi, hindi mo dapat sabihing you hate drugs. Kung ang mismo iyong kaibigan ay drug lord na nagpapasok ng mga droga sa bansa. So kalokohan yan, panluloko sa mga tao, pambubudol. Ang ginawa pala ninyo is para patayin ang kompetisyon. Patayin ang inyong kalaban. Dahil kayo mismo tinuturo na involved dito. Kaya talagang hindi malayong magkakasuhan dito. Talagang kakasuhan, lalabas po yan, sigurado kakasuhan ang dating administrasyon. Sigurado po yan dahil nga ongoing po ang investigation at it's getting deeper sa lower house ang kanilang investigation. So kudos po sa mga congressman na hindi po nagpapatinag. Patuloy po ang kanilang pag-iimbestiga at palalim ng palalim, which is good. Dahil kung hindi man po matuloy or mag-materialize yung ICC na yan, at least makukulong naman sila sa Pilipinas at mag-suffer sila. Kailangan nilang pagbayaran ng kanilang mga pinaggagawang kalukuhan sa taong bayan para mabigyan naman ng hustisya ang ating mga kababayang kawawa. Napaslang mga pamilyang still crying for justice. Dapat lang po na bigyan natin sila ng hustisya. Alright, so yan, Senator Boto, alam mo na ang sagot kung bakit nagkakaisa ang Dilawan at saka mga Marcos. Kagaya ng sabi ko, the Pinklawan, the Dilawan, talagang minimaintain pa rin nila ang kanilang tindig. Kaya nga lang, pinaglalaban nila, nakikipag-anib, nakikiisa, dahil pinaglalaban nating mabigyan ng hustisya ang mga taong namatayan or mga pamilyang namatayan dahil sa mga kalokohang pinaggagawa ng Duterte administration. So it's payback time. Yan. Karma is real. Bumabalik talaga. Litong-lito na. Confused. Talagang nai-stress na itong mga taong gumawa ng mga kasamaan at kalokohan. Hindi na sila makatulog niyan. Hindi natin alam, baka biglang lumabas yung warrant mula po sa ICC. Nako, talagang baka may maatake sa puso diyan. Sana wag naman. Pero yan, Senator Bato, kaya hindi araw-araw piyesta. Hindi araw-araw kasiyahan, humahalakak. Dahil hawak nyo ang kapangyarihan, hindi araw-araw yan. Walang forever sa Malacanang at narating na nga or dumating na nga yung panahon na wala na si Digong sa Malacanang. So, ito na yung best time, pagkakataon na dahil wala na siyang immunity, nakasuhan siya, habulin siya. Kaya yung age na yan, hindi yan dahilan para hindi mabigyan ng hustisya ang kanyang mga inabuso at mga dinali, mga kawawang mga Pilipino. Dapat talaga na mabigyan ng hustisya, dapat mapanagot ang chief architect ng Peking War on Drugs na yan. Si Sara naman, si BP Sara, pag-usapan natin quickly dahil matutulog na po ako. Gusto ko lang tapusin to quickly, maigsi lang na reaction. Si BP Sara, you know what guys, parang immature. Ngayon kahit na ano-ano mga pinagsasabi niya, hindi siya, she doesn't appear professional bilang isang vice president. Yung mga pinagsasabi niya po, yung mga inihahayag niya, hindi maganda. Parang hindi siya vice president. Hindi maganda po. Kagaya nga po ng kanyang pambabatikos, siguro ang pagkakaalam po siguro niya is makakakuha siya ng ganda points sa pag-atake sa administrasyong Marcos. It doesn't make sense dahil yung mga patama niya sa administrasyong Marcos ay nag-backfire po sa kanya. Tumatama po sa sarili niyang dibdib at mukha. Yung ibinabato niya sa mga Marcos, sa administrasyong Marcos, bumabalik po sa kanya. Kaya walang bearing yan. Wala yung epekto
Dahil lang sasabihin lang ng tao na ang galing mo magsalita, wala ka namang gawa. So, masakit yun. Yun ngayon ang sinasabi ng karamihan ng mga Pilipino. Napapansin nila na nambabatikos siya pero walang laman yung kanyang pagbabatikos dahil tumatama din sa kanya. Halimbawa, batikusin mo ang gobyerno about corruption. Although alam naman natin na of course hindi tama yung corruption. Pero bumabalik din sa kanila yung corruption na yan dahil ang kanyang pamilya, siya mismo nung she was still a mayor, ang laki na confidential funds niya. Sunod-sunod na taon, of course. Si Daddy ang president, of course. Si Daddy ang pangulo, so what would you expect? At ganun din ang kanyang brother, nung congressman pa siya, sunod-sunod. 3 years na nabigyan ng 51 billion ang lalaking pera yan. Bilyones ang pinag-uusapan dito. Mahirap yan. Banatan mo ang gobyerno. Besides, you're part of it because you're the vice president. At sa mga ibang problema na pinagsasabi mo sa healthcare sector, you know, kung yung airpat mo sana, hindi nila nilamutak ang pondo para sa Parmali, yan, okay sana. Napakalaking pera yan. Para sa health. So may maitutulong sana tayo sa ating mga kababayan naghihirap. So anong ginawa ni Duque at ng airpat mo? So nagputyabahan din sila. So yan ang lumalabas. Kaya hindi mo ma-justify ang yung pag-aatake dahil bumabalik din sa inyo. Ang airpat mo, ang former president, at ikaw ay parte ng gobyerno, kaya walang silbi ang yung pag-atake, pagpuna sa gobyernong Marcos dahil kabilang ka rin dito. Pero okay naman kung yung sinasabi mong or ipapasabog mong merong mishandling of budget, well, it's good to know. Karapatan namin, ang taong bayan na malaman yan. Well, in fairness to you, at sa ating mga kababayan, dapat lang na malaman namin yan dahil kung gumawa man ng anomalya or korupsyon ng Marcos administration, of course, dapat lang na mapanagot din sila. Tayo po ay fair. Tayo po ay walang kinikilingan o pinapanigan. Kung mali ang Marcos, dapat nating kondinahin. Kung mali ang mga Duterte, of course, kailangan din nating banatan. Ganyan po. Kaya go ahead. Go ahead, ilabas mo yung expose kung meron man, kung totoo man yan yung sinasabi mong mishandling of budget ng gobyerno Marcos. And we want to know kung totoo ba ang yung mga akusasyon. Alright, so far ito lang po mga kababayan, maigsi lang pong reaksyon bago po tayo matulog. Gusto ko pong ihandog sa inyo ang isang awitin. Alam naman po natin na palubog na, patapos na ang mga DDS. Patapos na ang kanilang maliligayang araw. The end is near. Kaya hahandungan ko po kayo ng isang napakagandang awitin. Sana po magustuhan po ninyo. Ladies and gentlemen, Frank Sinatra. Ilan po? Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets
I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I plan each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Good night, everyone. Thank you so much for watching my video. Take care and God bless. Bye for now.